Isa, dalawa lang din talaga ang matinong singer, and then the rest, ghost singer. Welcome back sa ating YouTube channel, Music World Music. Yan. Alam ko marami nag-aantay nito, itong ating reaksyon sa katatapos lang na major concert ng SB19. Yan, na napag-usapan talaga. Wow! So, wait lang guys. Grabe, nakakikilabot. Mamaya, ang dami nating mga tatalakayin about sa katatapos lang na concert ng SB19. Kasi guys, dapat talaga bukas ako magla-live, kaso mabibisi ako bukas. So ngayon ko na ginawa and maaga ngayon yung live natin. Kasi pasensya na guys, talagang busy. So, simulan natin guys yung ating reaction. Siguro una kong bibigyan ng pansin guys yung audience. Yung 18, yung dumalo mismo sa concert ng SB19. Ewan ko lang sa ibang mga reactors kung nabigyan nila talaga ng yung credit yung 18. Yung mismong nasa venue, yung nasa Philippine Arena, nagdagsa talaga na wow, nakakakilabot. And na-repeat pa yun guys. Actually, hindi lang isang araw, isang gabi. 'Di ba? Kinabukasan ng gabi, yung repeat. Gano'n pa rin yung yung 18. And talagang sabi ko nga, yung last na reaction video ko, huhulaan ko kako, iyan kako lahat, 85% ng 18 manonood yan, after manood ng day 1, manonood pa rin yan ng day 2. So, in-expect ko na talaga yun, which is gano'n talaga ang nangyari. Gano'n talaga magmahal yung 18 talaga sa SB19. And mismo ngang si Ai de las Alas, ewan ko napanood niyo guys si Ai doon sa Philippine Arena, nagla-live din siya, gagawa siya ng reaction habang nanonood. Naka-post dito sa YouTube eh. And natuwa ako kasi siguro kinikilala niya pa ang SB19 kasi base doon sa mga binigkas niyang salita na mga, ano pala ang SB19, lahat pala sila singer. So, ibig sabihin, hindi niya pa talaga lubusang kilala ang SB19, 'di ba? So, sabi niya na-shock siya kasi ang SB19 daw lahat may boses talaga. Kung yung mga natin dito guys, yung mga dati ko ng viewers, 'di ba, yung mga previous reaction ko dati pa, and sinasabi ko pa ulit-ulit na mostly sa mga boy band, girl bands, way back nung panahon namin especially, mga isa, dalawa lang din talaga ang matinong singer. And then the rest, ghost singer na yan, 'di ba? Kumbaga, kaya na-prove ni ni Ai, sabi niya, "Ay lahat pala 'to singer." So, 'di ba? Nakakatuwa lang kasi at least, na-enjoy niya sa age niya yun, 'di ba? Ang age niya ay parang 60 plus, parang ano. 'Di ba na-enjoy niya yung concert ng SB19, sobra. And yun, una kong reaction, part ng reaction natin ngayon guys, i-aano ko yung audience talaga, yung 18 talaga. Wow! Nakakamangha. Kakaiba. Sila pa lang ang nakagawa niyan dito sa atin sa Pilipinas, sa totoo lang. May mga nag-ano diyan, like yung isang girl band, 'di ba? Oh, yun ay I think parang sold out. Hindi ko sure kung talagang sold out yun, pero sabi, 'di ba, sold out yung concert na yun. Pero kasi ang SB19, 'di ba, hanggang day 2. So, 2 araw yung concert na yun. Kasi nga hindi nagkasya sa isang sa isang event. Kumbaga, kinailangan nilang launch ng panibagong para makabili ng mga yung ibang 18, kasi ang dami nga, may mga from abroad and in probinsya, may mga taga Cebu. I think dito sa Bicol may mga
nanood sa Manila and wow, ito yung pinaka-successful na OPM artist na nakita ko talaga. Ayaw ko mag-ano, masagasaan yung ano, mga legend and ano natin dito sa OPM, pero wala pa talaga akong nakitang ganito katinding artist. Totoo 'yan. Pasensya na doon sa ano, wala akong babanggitin na kasi gusto ko maging ano yung ating ano, ayaw ko makasagasa ng ano, pero yun ang katotohanan talaga and wala tayong magagawa. Sila talaga yung may ganyang record. Hi-hi muna sa ating ano, yeah, may viewers na tayo. And dadalian ko lang itong ating ano, reaction kasi mamaya mabi-busy na naman din ako and gagawa pa ako ng isang reaction video. So yun. So sa mga naka-tune in sa atin ngayon, hi, hello. Puwede kayong mag-comment. And by the way, at itong ating live, ipo-post ko naman ito mamaya sa ating ano, sa ating YouTube, dito sa ating YouTube. So, yung mga hindi makakaantabay ngayon sa live, puwede niyo mapanood. So, yun na nga. And, bago ko i-continue yung reaction ko guys, pasensya na, naalala ko lang kasi. May pahabol na issue, naalala ko lang to the point na napa-react and napasagot nila sa interview si, sino ba yun yung, si Valenciano, sino ba yun? Na ini-issue kasi guys, na ano tawag dito, hindi daw na sold out yung concert ng SB19. Siyempre to the rescue siya, di nagbigay siya ng statement and may mga issue daw na may mga area sa Philippine Arena na nilagyan daw ng mga telang itim. Sabi ko paano mangyayari kasi 'di ba usually yung ano, ang daming nag-post dito sa YouTube ng ano concert nila. Sinisidid ko talaga ng mata ko, wala akong nakita doon na at least ano, siguro may mga konti lang na bakanting upuan pero hindi yung sinasabi nilang isang mga how many portion ng ano, ng, audience talaga daw na walang ano, nilagyan lang ng telang itim. Sabi ko parang narinig ko ng issue dati pa 'yan. So ganyan, parang ibinabato ngayon sa SB19. Siguro naman kayo na mismo makakapagsabi yung mga nanood dito sa YouTube, 'di ba? Kung talagang hindi sold out yung concert ng SB19. Nakakatakot na nga yung ano, yung doon pa lang sa pag-open ng ano, ng, venue. Grabe yung tao, 'di ba? Kung, may kapansanan ka o nakakatakot makipagsabayan sa dami ng tao, 'di ba? Yun ang pakiramdam ko dun sa venue yun. So, papalabasin lang nila na hindi sold out. So, na-shock ako dun. Sabi ko, "Parang how come?" So, siguro talaga ganun ang ano, hindi na talaga mawawala yung mga hindi nila, ano, gusto yung SB19, mga basher and ano. So yun, legit guys kung gusto niyong ano, papanood niyo dito sa YouTube yung sino na nga yung anak ni Gary V na ano, stage director ng ano, ng concert ng SB19. Sinong nakakakilala guys, pa-comment guys. Kasi ano, clarify niya lahat na walang katotohanan yung isyung yun. So, kahit naman ako napanood ko yung concert sa ano, kahit papaano sa mga clips dito sa ano, sa YouTube. Hindi ko talaga ma-imagine na may gano'ng issue. So, nakakatawa lang. Anyway, yun na nga, pangalawa guys, napansin ko yung stage. Yun. Yung stage, wow! Talagang yung design ng stage. Ewan ko lang kung sino nag-concept nun, para kasing inspired siya guys sa mga previous concert nung 90s. Like yung concert ng Westlife and NSYNC, Backstreet Boys, Take That. Yung especially guys yung ano yung nakabitin na stage, anong tawag diyan? Naalala ko yung concert ng Westlife dati may gano'ng, part ng concert nila and gano'n din ng Backstreet Boys, yung Millennium Tour
kung sino nakapanood na nun dati pa. Gano'n yung ano, inspired siya guys sa mga dati ng, iconic concert before sa US. And nakakatuwa kasi ngayon talaga level up na din ang mga Pilipino, hindi na nagpapahuli kumbaga. And yung stage talaga ang lawak, 'di ba? Sabi ko nga yan ang maganda kasi madami yung, backup dancers. So, gamit na gamit yung stage kasi ang laki, 'di ba? Joke pa nga si si Stell, I think parang sabi niya, mga ano ba yun, 5 minutes ba yung lalakarin niya, nalimutan ko basta may sinabi siyang gano'n, lalakarin bago makapunta dun sa harapan ng stage. Niloloko niya si Pinuno ata yung kasama niya dun habang naglalakad. Gano'n kalaki, talagang wow. Ginastusan talaga, itinodo talaga. Hindi nagtipid ang SB19 by this time. Kasi alam talaga nila, na ito yung pinakaantay nila. Talagang wow. Sabi ko kanina, wala pa akong nakitang OPM artist na ganito katindi yung fame talagang siguro sa ano, sa showbiz, hindi sa as a singer or ano, si Nora Honor before, 'di ba, ang superstar, 'di ba? Talagang ang mga tao talaga noon dito naka-document din lahat ng mga videos, old videos ni Nora Honor before nandito sa YouTube na may mga naka-bus, mga gano'n, parang tinuturing na ngang santo, 'di ba? Ngayon, itong panahon natin, grabe yung SB19 talaga, Diyos ko po. Kaya ano, lahat sila talaga makukuha talaga yung atensyon and yung medyo mga matataas yung ano sa sarili, mapapa-comment talaga na hindi maganda sa SB19. May kasabing nga inggit pikit parang gano'n. So, natutuwa ako sa SB19 kasi ito na yung ano, pinaka-climax talaga kumbaga ng kanilang career ngayon talagang wow. Kumbaga prime talaga and I hope talaga dire-diretso lang. Yun ang ano ko sa kanila and nakakatuwa kasi sulit na sulit talaga yung ano, ang 18 talagang wow. May mga bata, imagine yung mga bata parang matured na silang mag-ano, parang wow, nai-inspired sila sa SB19 and kasama yung mga parents, 'di ba? And mga napansin ko pa doon na magandang isama dito sa reaction natin guys, yung mga, from states na mga reactors na nakita ko. Sabi ko, wow. 'Di ba ang pagkakaalam ko meron naman ang SB19 sa US na idadaos na concert especially sa Los Angeles and, kung hindi ako nagkakamali, San Francisco. Pero pumunta dito yung ano, hindi ko sila kilala kasi hindi na ako masyadong nag-aano sa mga ano, yung parang, couple ba yun? Basta guys may yung blonde hair na ano na talagang wow, medyo nag-trending nga sila na ano pa sila sa Channel 7 ata yun sa news, yun. So, nakakatuwa kasi nag-e-effort talaga sila. Siguro hindi lang sila actors as kumbaga naging avid fan na din sila ng SB19, I think. Kasi kung iisipin mo lang naman na for content or ano lang, business or ano, hindi naman siguro sila mag-e-effort or ano, 'di ba? Sa tingin niyo guys? Kasi mahirap kasi ano yung kung authentic talaga yung ano, kasi ang daming reactors 'di ba? Paano mo malalaman talaga kung totoo talaga yung ano nila? So, kung fini-fake ba yung ano, kunwari para sa 'di ba dito sa YouTube kasi kung walang views wala ka naman talagang ano. So, I think hindi ayoko magbigay ng ano, pero natutuwa ako nung nakita ko sila, especially yung mga foreign reactors na nag-support talaga sa SB19. And siyempre yung mga kababayan natin, wow, parang rally 'di ba? Nakakatakot nga. Sabi ko natatakot ako dun sa ano, sa pag-open ng 'di ba yung pag-announce na puwedeng pumasok na 'di ba ano, talagang dagsa talaga, Diyos ko po. Kung ikaw ay PWD, nakakatakot makipagsabayan doon, hindi naman sa pag-aano.
Kasi hindi ano yun, kahit may kanya-kanyang gate, iba pa rin. Talagang wow. And so yun yung mga na ano ko, napansin ko doon. And ano pa bang magandang gawan ng reaction? Yun na nga, napansin ko lang din, kay Ken especially siyempre yun yung, ating ano, bias. Napansin ko kay Ken parang yung boses niya sa day one ng concert, ewan ko napansin niyo din guys ano, parang may konting struggle, parang ewan, siguro na ano yung sa mga rehearsals and, hindi makatulog na siguro din sa siyempre siguro nate-tensan din yung ano kasi major concert nga yung ginawa nila 'di ba? Medyo may mga konting ano yung ano, ibang performance ni Ken sa vocal. Kasi yung hataw, yung sayaw walang problema kay Ken. Medyo konting struggle lang siya. May mga parts sa mga song nila especially sa day one na medyo nag-struggle si Ken sa boses. Yun ang napansin ko. Pero sila Estelle, sila ano, wala talagang wow, all out talaga yung boses talagang pinamalas nila. And ano pa ba? Napansin ko doon guys parang nag-e-enjoy lang din talaga naman ang SB19 sa stage. Ito yung mga reaction talagang literal na na-observe ko. Yung ano, andun pa rin yung ano nila, alam mo yung habang nagko-concert parang nagbabanding lang sila sa 'di ba? Kumbaga napakagaan panoorin and ano, na andun, yung, siguro dahil yung mga parents nila andoon sa venue din and nafi-feel nila talaga yung support and ano, 'di ba? Nakakadagdag pa yun sa confidence ng isang ano, artist. And si Josh 'di ba naging emotional during that ano, na parang naiyak pa nga siya. So, nakakaano ang ganda nung ano, nung, event na ano, na concert nila yun talagang sa lahat na naging concert nila guys, ito yung pinaka the best. Maganda naman yung mga previous especially yung sa mga Araneta 'di ba halos lahat naman ng concert nila sa Araneta. Pero by this time, hindi niyo puwedeng ikaila, ito talaga yung the best talaga. And hindi mo aakalain na gano'n kadami na palang 18, 'di ba? Diyos ko po. Kung dati siguro mga ano, sino ba yun, si Pinuno ba nagsabi na ano, halos daw hindi pa naman sila kilala sa buong Pilipinas. Pero pero yung sa gano'n ano, parang wow, hindi ko maniniwala halos lahat na talaga, lahat na dito sa Pilipinas. Impossible na lang walang nakakakilala sa kanila. Grabe yung ano, yung, naging, result nung ano, nung concert na yun, talagang wow. So, yun yung mga napansin ko, kumbaga kaya yung may mga issue ngang flop daw and ano, anong tawag dito, hindi sold out. Medyo natawa ako pero 'di ba, nakuha nila yung attention ni ano, ni Paulo Valenciano. Ano ba naman 'yan, 'di ba? Oo nga, Paulo Valenciano. Nakuha nila yung attention ni Paulo Valenciano, nag-react tuloy and kasi hindi makapaniwala na may gano'ng issue sa SB19 and yun. So, day 2, I think parang mas maraming, mga artista sa day 2 kasi andoon sila Gary V. Tama ba, sa day 2 ba si Gary V? And Apple the Up, I, ang dami. I think parang sila Darren Espanto andun din. And mga taga GMA-ABS, ang daming mga, celebrity na support talaga sa concert na yun. Nakakatuwa kasi alam nilang deserve na suportahan talaga ng SB19. So yun, kahit ako nga kung ako lang talaga ay ano, kung ako lang na andiyan sa Manila, kahit ako busy manonood talaga ako. So sad to say ang layo ko sa Manila. So yun. Yun ang mga magagandang ano, napansin ko doon and, sa costume naman,
Aaminin ko sa inyo guys, may ibang part na costume nila na hindi ko nagustuhan. Pero the rest okey naman. Yun lang sigurong pants ni Stell na parang ito nga, basta may isang part nun may isang part sa costume nila na medyo ano sa paningin ko. Pero the rest okey and, hindi ko lang sure ngayon kung sino na yung mga ano, hindi na ako updated kung sino yung mga nasa team, kumbaga ano nila, mga stylist, 'di ba? Especially sa mga costume and ano. So, and ang alam ko din yun na din yun ang gagamitin nila I think sa world tour, especially sa ibang bansa na nga. So, sana i-update, i-ano nila yung ano, yung costume na gagamitin sa abroad para mas maganda. Yun lang naman yung napansin ko kasi reaction 'di ba, reaction video ang ginagawa natin ngayon, ang itong ating reaction. So, gusto kong gawan ng ano, talagang honest reaction yung ano, yung, event na yun, yung, ah, katatapos lang na concert nila sa Philippine Arena, yun. And, napansin ko din na up to now, 'di ba katatapos lang ng concert ng ano, ng, SB19, maya't maya ang post nila talaga sa YouTube channel nila ano, updated parating may mga bagong ano, vlogs and ano. Sabi ko, "Grabe talaga itong SB19." Napakasipag, talagang walang pahinga. Imagine kahapon nga may napanood akong ano, ano nila, sa YouTube channel mismo nila, vlog, parang, rehearsal ata iyon. So, yung ano maganda yung pamamalakad talaga sa ano nila, 'di ba? Kumbaga sa ganitong department siguro kailangan may mai-post tayo ngayong araw na 'to, oh, 'di ba? Yung vlog kailangan hindi puwedeng kinabukasan kailangan ilabas. So, gusto ko sabihin talaga yung team ng SB19 ngayon grabe ang galing. Wala akong masabi, ang galing and, yun kaka-proud na yung Philippine Arena na sold out ng SB19. Yun pa lang talagang wow. Mismo kahit hindi magmayabang ang SB19 alam nila sa sarili nila na na-reach na talaga nila yung tinatawag na pinakadulo ng ano, kailangan marating ng isang artist na kagaya nila, na andun na sila, eh. So, siguro international, career, kailangan pa talaga nilang i-workout. Gano'n naman talaga ang hirap kagaya for example si Billy Crawford, 'di ba? Oh, si Billy Crawford hindi masyadong sikat dito sa Philippines, pero sikat na sikat naman sa Europe. So, parang ang SB19 naman wino-workout pa rin nila yung, ibang bansa especially ngayon ita-try na nilang pumasok sa ano, pasukin ang Europe. Pero si Billy Crawford 'di ba, big name sa Europe, pero dito sa atin sa Pilipinas hindi gaano. So, I hope, ang SB19 wag nilang tigilan talaga yun kung gusto talaga nilang global ano, tinatawag na yung career nila hindi lang dito sa atin. So, subok lang ng subok kasi naniniwala naman ako na ano 'yan, 'pag tinrabaho mo talaga, 'di ba, saan pa mapupunta 'yan, 'di ba? So, saka ang dami naman ng Pilipino sa iba-ibang bansa. So, ang Pilipino iba mag-support 'yan, eh, lalo kung kapwa Pilipino. Doon nga sa concert na nilabas ginawa ni, Billy Crawford sa France, karamihan din nanonood mga Pilipino and the rest yung kalahati ng ano audience, ah, European. So, ibang mag-support talaga ang Pilipino. So, kaya kung papasukin nila ang Europe, definitely talaga yung mga Pilipino na andoon talaga 100% talagang susuportahan niya ng SB19. Kasi ang dinig ko 'di ba, after, Canada, pa-confirm, paano nga, pa-correct nga guys kung ano, kasi I think parang dadaan din sila sa ano Europe 'di ba? Kasi US, Canada, tapos I think Dubai. Pa-comment nga guys kung ano yung sunod-sunod ng,
international concert yung ano, yung world tour nila. Kasi alam ko talaga may show sila sa ano, sa UK, parang gano'n. And I hope yung mga Pilipino diyan, mga OFWs, mga kababayan natin suportahan ang SB19 lalo sa Europe talaga kasi ita-try pa lang nila yung career nila diyan. Kasi napansin na sila, eh, nag-top na I think parang nag-top na sila sa mga anong tawag diyan, sa iTunes or, top ng mga music charts diyan sa UK. Parang nag-top din ng ano SB19, eh, bukod sa US. So, dapat lang by this time talaga i-workout na din nila yung Europe. So, yun ang ano. And yun namang mga ano, mga nilabas nilang, latest singles ngayon, especially yung full album ng, Simula at Wakas. Maganda, sobrang ganda talaga nun guys, pero nanghihinayang talaga ako kasi hanggang dun na lang. Anong ibig ko sabihin sa hanggang dun na lang? Kasi ewan ko ba sa ano, ewan ko ba dito sa kasi, ewan saan ko ba sisimulan? Kasi yung record label, yung record company ng SB19 which is yung Sony Music Philippines, siyempre sila yung ano, kung, magde-decide ba ang SB19 na maglabas ng record, physical album, yung album nilang Simula at Wakas, siyempre makikipagsanggunian talaga sila sa record label nila. And hindi ko lang sure kasi kung sino ba ang nagdedesisyon diyan, yung record company o mismo ang SB19. So, I hope naman, bigyan ng pansin ng, Sony Music Philippines na i-workout din yung ano, wag nilang basta-bastahin yung especially yung last album na Simula at Wakas, magawan sana din ng mga physical album yun, physical formats. Hindi lang yung basta stream ka na lang tapos na. Kasi ang ganda ng mga song doon, yung Time, ang ganda ng wow! Isa yun sa mga favorite ko dito sa Simula at Wakas, EP. And yung ano, Dun Ka, 'di ba? Yung 5 tracks na yun talaga, halos wala dun itatapon talaga. Kaya sabi ko kung hanggang dito na lang, kumbaga hanggang diyan na lang yung ano, walang plano talagang maglabas ng, physical album, sayang. Sayang talaga yung ano, hindi man lang mag-effort kumbaga. Sana mag-effort naman yung, ano, mag-effort naman yung Sony Music. And nanghihinayang ako doon sa ano, eh, 'di ba bago magsimula yung concert, mayroong mga ang daming booth, yung mga talagang nakataytay anong tawag sa Tagalog diyan, nakahilera doon sa labas ng, venue sa Philippine Arena. Mayroong mga t-shirt, mayroong mga photo cards, mayroong mga kung ano-anong mga merchandise ng ano, ng SB19. Ni isang physical album ng mga album ng ano, ng SB19 wala akong nakita. Sabi ko, ito na ba siguro talaga ang realidad ng ano ngayon, ng bagong henerasyon, 'di ba, nakaka-sad. And definitely naman kung ang mga iniisip ng record company o nila pinuno, iniisip nila na, baka mag-flop yung ilalabas nating physical album kasi hindi interesado ang kabataan sa mga physical album. Yung photocard nga 'di ba pinaghahaguluhan, 'pag ikaw avid fans kahit anong ilabas ng idol mo, definitely susuportan, bibilhin 'yan. So at least matutulungan pa ng SB19 yung music industry na maibalik yung sigla. Yun ang gusto kong ano, ang ano ko dito, 'di ba? I hope napapansin ng SB19 yung ewan, bagsak na bagsak talaga para sa akin yung music industry. Buti na lang na andiyan sila. Pero I hope sila yung nasa taas ngayon, gumawa sila ng paraan para buhayin ulit yung record bars, yung mga 'di ba, wala na ngayon yung mga dating kinagiliwan nating Astro Plus, Odyssey, Tower Records. Wala na, ni isa wala na talaga dito sa Pilipinas, kahit sa Manila wala. Ang naandiyan mga independent ano, yung mga nagbebenta ng mga plaka. Oh. Eh, wala na kasi talaga. Kung ako ang SB19, ako si pinuno kasi siyang CEO, kung ako hindi ko nagkakamali siya ang CEO ng SB19. Magdesisyon siya
tulungan niyang music industry sa kanila magsimula na maglabas sila ng mga physical album. Kasi hindi sila mahihindian ng mga 18, bibili at bibili pa rin yan ng physical album. Oh, hanggang sa masanay na ang mga tao na muling tangkilikin talaga yung mga yan kagaya niyang mga plaka sa likuran ko, mga CD, mga cassette tapes. Gusto ko sanang maibalik yan kasi sa kagaya kong hindi lang kasi ako avid fan ng mga artist, ako po ay collector. So, I hope lang, advice ko lang sa mga may mga talagang seryosong yung mga avid fans na nagsusuporta sa mga artist, mismo sila manggaling din sa kanila yung mag-amyenda talaga na yung iparating na yung kagaya niyan, ngayon I think parang maglalabas si Regine ng physical album. 'Di ba kanya-kanyang sila na i-push talaga na mangyari. Oh, so gano'n gusto ko sabihin, um, maano ng mga 18 na, ah, hindi nila i-embrace din nila yung mga physical formats. Hindi lang yung, pagse-stream, 'di ba, iTunes, Spotify, Tidal, 'di ba? Kaya nga yang diyan sa likuran ko guys yung, Get in the Zone. Hindi yan plaka. Nakaka-sad. Pinaano ko lang yun guys sa I think Lazada.